Maraming nagsasabi na walang masama sa pag-ibig kahit malaki ang agwat ng edad, basta't parehong nasa tamang edad at may pahintulot ang bawat isa. Pero paano kung ang isang panig ay isa pa lamang minor de edad? Pagmamahal pa rin ba iyon o isa na itong paraan ng pagmamanipula? May isang taktika na ginagamit ng ilang mapagsamantalang tao na tinatawag nilang grooming, kung saan unti-unti nilang kinukuha ang tiwala ng isang bata hanggang sa hindi na nito mapansing nalalagay na siya sa panganib. Ito ang sinasabing ginawa ng isang babaeng walang sinumang naghinala, isang ina ng 4 na anak at empleyado ng isang paaralan na pinagkakatiwalaan ng buong komunidad. Paano niya nagawang lokohin at manipulahin ang mga batang halos kasing edad lang ng sarili niyang anak? At paano tuluyang nabunyag ang madilim niyang sikreto? Ito ang kaso ni Anna Marie Kruker. Noong taong 2024, kung tatanungin mo ang mga taong nakatira sa Salem, Wisconsin kung sino si Anna Marie Kruker, malamang iisa lang ang kailang magiging sagot. Isa siyang mabuting ina, mapagmahal na asawa at isang empleyado ng paaralan na araw-araw na tumutulong sa mga bata. Sa unang tingin wala kang makikitang kakaiba sa kanyang buhay. Si Anna Marie Kruker ay 33 taong gulang at nakatira kasama ang kanyang asawang si Daniel Kruker at ang 4 nilang anak sa isang tahimik na komunidad ng Wisconsin. Para sa marami, isa silang ordinaryong pamilya na namumuhay na mapayapa, tulad ng ibang pamilya sa kailang lugar. Araw-araw pumapasok si Anna bilang educational assistant sa Riverview Elementary School. Bahagi ng kanyang trabaho ang pagtulong sa mga guro at pag-aalaga sa mga estudyante upang maging maayos ang kailang pag-aaral at pananatili sa paaralan. Dahil sa kanyang pagiging palakaibigan, mabilis siyang nakabuo ng magandang relasyon sa mga magulang at mga bata. Madalas siyang nakangiti, madaling lapitan at laging handang tumulong. Sa labas ng paaralan, ganun din ang tingin ng marami sa kanya. Bukas ang kailang bahay sa mga kaibigan ng kanyang mga anak. Kapag weekend o walang pasok, madalas ngang nagtitipon doon ang mga bata upang maglaro ng basketball, video games o kaya naman ay mag-overnight. Para sa mga magulang, wala silang dapat ipag-alala. Kilalang kilala nila ang pamilyang Kruker. Dahil sa kanyang ugali, tinawag pa siya ng ilan bilang isang cool mom. Hindi siya istriktong magulang at naninita sa kanyang mga anak. Sa halip, nakikipagbiruan pa siya sa mga kabataan, nakikisabay sa kanilang mga kwentuhan at kung minsan ay parang gusto niya pang maging bahagi ng kailang barkada. Para sa maraming bata, masaya siyang kasama. Ngunit gaya ng maraming kaso sa tunay na buhay, hindi lahat na nakikita sa labas ay sumasalamin sa tunay na nangyayari sa loob. May bahagi nga ng buhay ni Anna Marie Kruker na walang sino man ang nakakaalam. At ang mga pangyayaring nagsimula na maraming taon bago siya naging isang ina, ang unti-unting magpapabago sa lahat. Bago pa man siya ikinasal, dumaan na si Anna Marie Kruker sa isang magulong yugto ng kanyang buhay. Ipinanganak siya sa Australia at doon lumaki bago tuluyang lumipat sa US. Sa kanyang paglaki, nakaranas na siya ng mga karanasang nang iwan ng malalim na sugat sa kanyang buhay. Sa isinagawang psychological evaluation, sinabi ni Anna nung bata pa siya ay nakaranas na umano ito ng sexual na pang-aabuso at kalaunan ay nagkaroon ng depresyon. Dahilan upang humantong siya sa labis na pag-inom ng alak at paggamit ng ipinagbabawal na gamot. Sa paglipas ng panahon, sinubukan niyang baguhin ang direksyon ng kanyang buhay. Dito niya na nga nakilala si Daniel Kruker at dinaglaon ay nagpakasal sila at bumuo ng isang pamilya. At kalaunan ay binayayaan ng 4 na anak. Nang tuluyan silang manirahan sa Salem, Wisconsin, tila nagsimula silang muli. Nakahanap si Anna ng trabaho bilang educational assistant sa Riverview Elementary School at unti-unti nga siyang nakilala bilang isang mabuting ina at respetadong miyembro ng komunidad. Para sa mga nakakakilala sa kanya, tila naiwan na niya ang magulong nakaraan at nagsisimula na ng panibagong buhay. Sa paglipas ng mga taon, unti-unting nagbago ang takbo ng buhay ng pamilyang Kruker.
Bagamat nananatiling maganda ang imahe ni Ana sa mata ng komunidad, lumalala naman ang sitwasyon sa loob ng kailang tahanan. Pagsapit ng taong 2021 hanggang 2023 ay madalas nang magkaroon ng matitinding pagtatalo sina Ana at Daniel. Bumalik din umano si Ana sa labis na pag-inom ng alak at ayon sa mga taong nakakakilala sa kanya, kapansin-pansin na rin ang pagbabago ng kanyang ugali. May mga pagkakataong maayos siyang kausap, ngunit mayroon ding bigla na lamang siyang nagiging emosyonal at magagalitin. Dahil sa lumalalang problema sa kanilang pagsasama, naghain ang mag-asawa ng divorce petition online, ngunit kalaunan ay pareho rin naman nila itong binawi. Pero noong 2023, ang asawa niyan si Daniel ay naaresto dahil sa pagmamaneho nito habang lasing, kung saan kasama niya pa sa sakyan ang dalawa nilang maliliit na anak. Sa kabila ng lahat ng ito, patuloy pa rin nakikita si Ana bilang isang mapagkakatiwalaang empleyado ng paaralan at isang mabuting ina. Madalas pa rin bukas ang kailang bahay para sa kaibigan ng kanyang mga anak, naglalaro, nanonood ng pelikula o nakikitulog tuwing weekend. Noong January 2024, nagkaroon ng isang ordinaryong sleepover sa bahay ng pamilyang Croker. Ilan sa mga kaibigan ng 12 taong gulang na anak ni Ana ang nakitulog doon. Kabilang dito ang isang batang lalaki na tatawagin na lang natin sa pangalang Boy A. Dahil minor de edad pa siya, hindi inilabas ang kanyang pagkakakilanlan. Mahigit 2 taon nang kakilala ni Boy A ang pamilyang Croker at ilang beses na rin siyang nakapunta sa kailang bahay. Kaya wala siyang anumang dahilan upang matakot. Para sa kanya, isa lamang itong karaniwang overnight bonding kasama ang kanyang mga kaibigan. Ngunit habang lumalalim ang gabi, uminom si Ana ng halos 1 buong bote ng alak bago natulog ang mga bata bandang hating gabi. Pagkatapos nito, sinabi niyang sa basement na lamang matulog si Boy A, habang ang iba naman niyang kaibigan ay nanatili sa itaas ng bahay. Walang sino man ang naginalang, may masama na palang mangyayari. Habang mahimbing na natutulog ang mga bata, bumaba si Ana sa basement. Ayon sa naging salaysay ni Boy A sa mga investigador, nagising na lamang siya nang maramdaman niyang may mabigat na bagay na nakadagan sa kanya. Pagmulat niya ng kanyang mga mata, dito niya nakita si Ana na hubot-hubad. Sinimulan siyang hawakan nito sa masisilang parte ng kanyang katawan. Agad siyang tumanggi at paulit-ulit na nakiusap na tumigil ito. Ngunit ayon sa kanyang pahayag, ipinagpatuloy pa rin ni Ana ang kanyang ginagawa at dito sa pilitan siya nitong pinagsamantalahan. Dahil sa labis na takot, nagsimula na siyang sumigaw at humingi ng tulong. Ang kanyang mga sigaw ay gumising sa iba pang mga batang natutulog sa itaas, kabilang na ang mismong anak ni Ana. Nang marinig ang ingay, dali-dali silang bumaba sa basement upang tingnan kung ano ang nangyayari. Pagkarating nila, nadatnan nila si Boy A na labis ang takot at nagmamadaling ayusin ang kanyang sarili, habang si Ana naman ay nagtatangkang magtago sa ilalim ng hagdan. Hindi maintindihan ng mga batang nakasaksi ang kailang nakita sa mga oras na iyon. Habang umaakyat silang pabalik sa itaas ng bahay, umiiyak na sinabi ni Boy A na may ginawa sa kanya ang ina ng kanilang kaibigan. Pero walang sino man sa kanila ang agad na nagsumbong sa kanilang mga magulang. Dahil sa kanilang murang edad, natakot sila, nalito at hindi nila alam kung paano ipapaliwanag ang nangyari. Kinabukasan, umuwi si Boy A na tila walang nangyari. Ngunit sa loob ng maraming buwan ay pinili niyang manahimik at sarilinin na lamang ang tromang naranasan niya. Samantala, wala ring nakapansin sa komunidad na may isang mabigat na pala na krimen ang naganap sa loob ng bahay ng pamilyang Croker. Matapos ang nangyari kay Boy A, lumipas ang mga buwan pero walang ulat ang nakarating sa pulisya. Walang reklamo ang nahain at walang magulang ang humarap kay Ana upang tanungin siya tungkol sa insidenteng iyon. Dahil dito, tila naniwala si Ana na ligtas na siya at hindi na kailanman magsasalita ang kanyang unang biktima. Sa halip nga na matakot, lalo pa siyang naging kampante. Sa pagkakataong ito, hindi na nga niya kinailangan pang hintayin ang mga batang pumunta sa kailang bahay. Nung pagsapit ng July 2024, gumawa siya ng Snapchat account at isa-isa niyang hinanap ang mga kaibigan ng sarili niyang anak. Dahil kilala siya ng mga ito bilang ina ng kanilang kaibigan at empleyado sa kanilang paaralan, karamihan ay walang pag-aalinlangang tinanggap ang kanyang friend request.
Isa sa mga nakausap niya ay ang 14 na taong gulang na batang lalaki na tatawagin nating Boy B. Noong una, normal lamang ang kailang pag-uusap. Nangangamusta siya, nagtatanong tungkol sa eskwela at nagbibigay ng appreciation sa bata. Ngunit habang tumatagal, unti-unting nagbago ang direksyon ng kailang mga mensahe. Nagsimula siyang magpadala ng mga mensaheng hindi naaangkop para sa isang minor de edad at humingi rin ng mga pribadong larawan mula sa bata. Kalaunan ay niyaya niya na nga si Boy A na magkita sila at dinala ito sa isang bakanting parking lot malapit sa isang auto repair shop. Ayon sa naging salaysay ng biktima, muli siyang gumawa ng hindi naaangkop na kilos laban sa isang minor de edad. Ngunit sa pagkakataong iyon, nakaisip ng paraan si Boy B upang magkaroon siya ng ebidensya. Palihim niyang inilabas ang kanyang cellphone at nagsimula itong mag-record. Sa recording, maririnig ang kanyang paulit-ulit na pagtanggi at pagmamakaawang tumigil na si Ana bago siya tuluyang nakatakas at tumakbong palayo. Hindi pa roon natapos ang lahat. Nang i-block siya ni Boy B sa Snapchat, gumamit umano si Ana ng iba't ibang cellphone numbers upang patuloy itong kontakin. Nagpadala siya ng sunod-sunod na mensahe. Sinubukan niya pang ibaling sa bata ang sisi. At ayon sa investigasyon ay nagpunta pa siya sa bahay ng pamilya nito at binato ng mga itlog ang kailang tahanan. Habang nangyayari ang lahat ng ito, nakikipag-ugnayan din si Ana sa iba pang minor de edad. Isa sa kanila ay ang 13 taong gulang na tatawagin naman nating Boy C na nakatanggap ng mahigit 200 mensahe sa loob lamang ng 2 araw. Kabilang na dito ang isang video na may mga sensitibong nilalaman. Pero dahil may narinig na siyang usap-usapan patungkol sa nangyari kay Boy A, agad niyang binlock ang account ni Ana. Isa pang 13 taong gulang na batang lalaki na tatawagin naman nating Boy D ang nakatanggap din ng mensahe mula kay Ana. Nang malaman ni Ana ang edad ng bata, sumagot pa umano siya ng gusto ko iyan. Dahil dito, agad din tinapos ng bata ang kailang pag-uusap at binlock ang account niya. Ngunit kahit sunod-sunod na siyang nabibigo, hindi pa rin siya tumigil. Noong October 9, 2024, isang araw bago siya tuluyang maaresto, nakipag-ugnayan pa rin siya sa isang 16 na taong gulang na binatilyong tatawagin nating Boy E, ang nakakatandang kapatid ng kaibigan ng kanyang anak. Nagpadala rin siya rito ng mga mensaheng may mga sensitibong nilalaman at nag-ayang magkita sila kinabukasan. Hindi na natuloy ang planong iyon dahil habang abala si Ana sa paghahanap ng panibagong mabibiktima, unti-unti na pala nabubuo ang mga ebidensyang tuluyang magpapabagsak sa kanya. Sa loob ng halos 9 na buwan, nanatiling lihim ang lahat na nangyari. Tahimik si Boy A, tahimik din si Boy B. At habang walang nagsasalita, patuloy na namuhay si Ana Crocker na tila walang anumang nangyari. Ngunit pagsapit ng October 2024, isang hindi inaasahang pangyayari sa loob ng cafeteria ng paaralan ang tuluyang nagpabago sa takbo ng kaso. Ayon sa mga dokumentong iniharap sa korte, nagkaroon na mainitang pagtatalo sa pagitan ng 15 taong gulang na batang babae na tatawagin nating Girl A at ni Boy B. Lumabas sa investigasyon na naging malapit din si Girl A kay Ana at pininiwala siya nito na si Boy B ang may kasalanan sa lahat na nangyari. Ipinakita pa umano ni Ana sa kanya ang isang video upang palabasin na kusang loob ito ni Boy B. Dahil dito, sa harap ng maraming estudyante at guro sa cafeteria, biglang hinarap ni Girl A si Boy B at sinigawan ito tungkol sa mga usap-usapang kumakalat. Agad na napansin ng mga school staff ang kumprontasyon at ipinatawag ang mga kinauukulan upang alamin ang totoong nangyari. Nang sunduin ng ina ni Boy B ang kanyang anak matapos ang nasabing insidente, napansin niyang kakaiba ang kilos nito. Sa una ay ayaw pa rin magsalita ng bata. Ngunit kalaunan ay tuluyan na nga siyang bumigay. Habang umiiyak, ikinuwento na nga ni Boy B kung paano unang kinontak siya ni Ana sa Snapchat, kung paano siya unti-unting minanipula, kung paano siya pinilit na makipagkita, at kung paano siya naging biktima ng pang-aabuso ng ina ng kanyang kaibigan. Hindi lamang iyon ang kanyang isiniwalat. Sinabi niya rin sa kanyang ina na may isa pang ang batang lalaki na nauna na naging biktima at ito ay si Boy A. Agad namang nakipag-ugnayan ang pamilya ni Boy B sa pamilya ni Boy A. Nang gabi ring iyon, kinausap ng mga magulang si Boy A.
Noong una ay mariin niya rin itong itinanggi at pilit na sinabing wala siyang gustong pag-usapan. Ngunit makalipas ang ilang oras, habang naghahanda siya para sa football practice, bigla siyang nakaramdam ng matinding emosyon. Tumakbo siya papunta sa banyo at nagsuka at doon nga tuluyang bumigay. Habang umiiyak, sinabi niya sa kanyang ina na matagal niya nang sinusubukang kalimutan ang nangyari sa basement ng bahay ng pamilyang Crocker. Isa-isa niya nang ikinuwento kung paano siya pinatulog ng mag-isa, kung paano siya nagising sa gitna ng gabi, at kung paano siya humingi ng tulong habang pilit siyang lumalaban. Nang marinig ng kanyang mga magulang ang buong kwento, hindi na nga sila nag-atubili pa. Agad sila nakipag-ugnayan sa pulisya at nagsampa ng reklamo. Matapos matanggap ang mga reklamo mula sa pamilya ni na Boy A at Boy B, agad namang kumilos ang mga otoridad. Isa-isang kinausap ng mga detective ang mga batang posibleng naging biktima ni Anna Crocker at sinuri rin nila ang mga ebidensyang ibinigay ng mga pamilya. Kabilang dito ang mga recording na lihim na ginawa ni Boy B, pati na rin ang mga screenshot ng kanilang mga pag-uusap sa Snapchat. Habang lumalalim ang investigasyon, lalo lamang tumitibay ang kaso laban kay Anna. Noong pagsapit ng October 10, 2024, matapos malaman ng Riverview Elementary School ang mga seryosong aligasyon laban sa kanya, agad siyang tinanggal sa kanyang posisyon bilang educational assistant. Ang babaeng dating pinagkakatiwalaan nga ng mga guro, magulang at mga estudyante ay hindi na muling pinayagang pambumalik sa paaralan. Ilang araw matapos nito, nagsagawa ng search warrant ang mga otoridad sa kanyang bahay at kinumpiska ang kanyang cellphone at iba pang mga electronic device. Nang suriin ng mga digital forensic examiner ang kanyang cellphone, natuklasan nila ang daan-daang mensahe at iba pang digital records na tumutugma sa mga salaysay ng mga biktima. Ayon sa mga dokumento ng korte, nakita rin ng mga investigador na si Anna mismo ang nag-download ng Snapchat data history ng kanyang account na naglalaman ng mga pag-uusap, media files at iba pang mga impormasyong naging mahalagang bahagi ng investigasyon. Lumabas din ang mga mensahe niya kay Boy E na ipinadala lamang niya isang araw bago siya tuluyang maaresto. Habang pinag-uugnay ng mga investigador ang testimonya ng mga bata, ang mga recording ni Boy B at ang mga digital evidence mula sa cellphone ni Anna, iisa ang naging konklusyon nila. Hindi ito isang hiwalay na insidente, kundi isang paulit-ulit na paraan ng isang paglapit at pagmamanipula sa mga minor de edad. Dahil sa bigat ng mga ebidensyang nakalap, formal na sinampahan si Anna Crocker ng maraming mabibigat na kaso na may kaugnayan sa pang-aabuso sa mga minor de edad, paggamit ng electronic communication upang mahikayat ng mga bata at iba pang mga kaugnay na paglabag sa batas. Sa paglilitis, isa-isang inilatag ng prosekusyon ang mga ebidensyang nakalap nila laban kay Anna Crocker. Habang inilalahad ng korte ang mga epekto ng kanyang ginawa, isa sa mga prosecutor ang nagsabing hindi lamang isang bata ang minanapula ni Anna sa parehong panahon. Ayon sa kanya, sabay-sabay niyang kinukontak at kinukuha ang tiwala ng iba't ibang minor de edad na para bang pinagkakasya niya ang kanyang oras sa bawat isa nang hindi nila nalalaman na hindi lang sila ang kanyang pinupunteriya. Sa halip na dumaan sa isang mahabang trial, pinili ni Anna na makipagkasundo sa prosekusyon. Noong April 28, 2025, formal siyang umamin sa ilan sa mga kasong isinampa laban sa kanya bilang bahagi ng isang plea agreement, habang ang iba pang mga kaso ay ibinasura alinsunod sa kasunduang iyon. Sa pagdinig ng kanyang sentensya, sinubukan ng kanyang abogado na hilingin sa hukom na isaalang-alang ang kanyang naging mahirap na pagkabata. Kabilang na raw dito ang mga trauma na naranasan niya nung bata pa siya, ang kanyang depresyon at ang matagal niyang problema sa alak at ipinagbabawal na gamot. Ayon sa depensa, malaki umano ang naging epekto ng mga ito sa kanyang pag-iisip at naging dahilan ng kanyang mga desisyon. Ngunit para sa hukom, hindi sapat ang paliwanag na iyon upang mabawasan ang bigat ng kanyang mga ginawa. Sa kanyang pahayag, sinabi nga ng hukom na ang mga batang biktima ay inilagay ni Anna sa isang sitwasyon hindi nila dapat maranasan at sinamantala niya ang tiwalang ibinigay sa kanya bilang isang magulang at empleyado ng paaralan. Binigyang diin din ng korte na ang mga biktima ay maaaring dalhin ang traumang ito at takot na iyon habang sila ay nabubuhay.
Matapos ang mga argumento ng magkabilaang panig, ibinaba na nga ng hukom ang kanyang hatol. Bago ito, binigyan ng hukom si Ana ng pagkakataong magsalita. Habang umiiyak, sinabi niyang inaako niya ang buong responsibilidad sa kanyang mga ginawa. Humingi rin siya ng tawad sa mga biktima at sa kanilang mga pamilya. Inamin niyang nagdulot nga siya ng matinding sakit, pagkalito at galit. Samantala, habang humihingi ng tawad si Ana, napansin naman ng hukom na madalas niyang banggitin ang magiging epekto ng sentensya sa sarili niyang pamilya kaysa sa habang buhay na pinsalang dinanas ng kanyang mga biktima. Binigyang diin pa ng hukom na si Ana mismo ang naghahanap ng mga batang kanyang lalapitan. Sinasamantala ang kailang tiwala at inaabuso ang kailang pagiging inosente. Dahil dito, sinabi ng hukom na kinakailangan maprotektahan ang komunidad laban sa kanya at ang tanging paraan upang matiyak iyon ay ang pagpapataw ng mabigat na parusa. Sa huli, bagamat mahigit 200 taong pagkakakulong ang maaari sana niyang kaharapin batay sa lahat ng kasong isinampa laban sa kanya, hinatulan siya ng korte ng 51 at kalahating taong pagkakakulong, kasunod na mahabang panahon ng extended supervision at habang buhay siyang mananatiling nakarehistro bilang isang sex offender matapos siyang makalaya. Dahil sa habangan ng kanyang sentensya at sa mga umiiral na patakaran, inaasahang hindi na siya magkakaroon ng pagkakataong makalaya pa. Ang pinakamalungkot sa kasong ito ay hindi lang ang pagkahuli ng salarin, kundi ang katotohanang may mga batang matagal nang nananahimik dahil natakot silang walang maniwala sa kanila. Iyan ang isa sa pinakamapanganib na epekto ng grooming. Unti-unti nitong pinapaniwala ang bata na siya ang may kasalanan o na dapat niya itago ang nangyayari. Kaya kung may mga batang biglang tahimik, mailap o natatakot sa isang partikular na tao, huwag natin itong baliwalain. Minsan, ang simpleng pagtatanong sa ating mga anak kung okay lang ba sila, ang unang hakbang para mailigtas sila. Maraming salamat po sa panunood ng kwento ko sa gabing ito. Kung nagustuhan niyo po ang aking kwento, pwede niyo po ba akong bigyan ng isang like at mag-subscribe na rin po kayo kung hindi pa po kayo nakaka-subscribe sa aking channel para lagi po kayong updated sa aking mga susunod na kwentong krimen.